seryoso ang pagpapalakas ng Suns. Kasalukuyang Lakers player, kinuha ng Dallas. At Warriors, may update na kay Wiggins. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Opisyal nang pinapirma ng Dallas Mavericks si Alex Fudge. Ang rookie na si Alex Fudge ay naglaro sa 4 na laban para sa Los Angeles Lakers ngayong season. Ang former Florida Gator ay na-waived noong January, kaya siya ay naging isang free agent. At ngayong araw, inyulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na si Fudge ay pipirma sa two-way deal sa Dallas Mavericks. Ayon kay Wojnarowski, ang free agent na si Alex Fudge ay pumayag sa isang two-way deal sa Dallas Mavericks. Sinabi ni Shayaun Sei ng One Legacy Sports sa ESPN. Si Fudge, na noon ay nasa isang two-way deal sa Lakers, ay naglalaro para sa G League South Bay. Si Fudge ay naglaan ng maraming oras sa G League at may average na 7.8 points, 5.1 rebounds at 1.7 blocks bawat laro habang may 46.7% mula sa field at 20.0% mula sa 3-point range sa 18 regular season games off the bench. Naglaro rin siya sa 6 na G League Showcase Cup games, 3 laro bilang starter at may average na 8.8 points, 4.5 rebounds, 1.2 assists at 1.5 blocks bawat laro habang may 48.8% mula sa field at 33.3% mula sa 3-point range. Tungkol naman sa Mavs, sila ay kasalukuyang nasa ika-8 pwesto sa Western Conference na may record na 34-27 sa 61 games. Nakapagtala sila ng 6 of 4 sa kanilang huling 10 laro, ngunit nasa gitna rin sila sa 2 sunod na pagkatalo. Pinakabagong talo ng Mavs ay laban sa Philadelphia 76ers sa iskor na 120-116 sa bahay. Kaya nagdesisyon ang Mavs na gawin pang mas malalim ang kanilang roster. Sa susunod, magho-host sila kay Tyrese Haliburton at ng Indiana Pacers sa Miyerkules ng sa Dallas sa Texas. Speaking of addition player, opisyal nang pinapirma ng Phoenix Suns si Ish Wainwright. Noong January, na-waived ng Portland Trail Blazers si Ish Wainwright. Naglaro siya sa 7 laro, meron siyang 33.3% mula sa field at 37.5% mula sa 3-point range. Ang unang 2 season sa kanyang karera ay ginugol niya sa Suns at may average na 3.4 points at 1.8 rebounds bawat laro habang may 37.8% mula sa field at 32.8% mula sa 3-point range sa 105 games. Naglaro rin siya sa 13 NBA playoff games kasama ang Suns sa nakaraang 2 season. Tungkol naman sa Suns, sila ang 7th seed sa Western Conference na may record na 35-26 sa 61 games. Nasa gitna rin sila sa 2 sunod na pagkatalo at 5-5 ang kanilang record sa kanilang huling 10 laro. Pinakabagong talo ng Suns ay laban sa Oklahoma City Thunder sa iskor na 118-110. Maglalaro sila sa kanilang susunod na laro sa Miyerkules ng gabi kung saan dadalaw sila sa Denver Nuggets at kay Nikola Jokic sa Colorado. Ang Suns ay nagmula sa isang season kung saan sila ay natalo sa Nuggets sa second round ng NBA playoffs. Sa ibang balita naman, si Andrew Wiggins ay nasa leave mula sa Warriors muli dahil sa personal na mga dahilan. Muli, pamilya ang usapan. Muli, sa ikalawang magkasunod na season. Si Wiggins ay nawala sa isang buong linggo, na-miss ang 4 na laro. At muli, walang itinakdang petsa sa pagbabalik. Kahit isang timeline ay wala rin. Ang kanyang pagkawala ay nagpapakabalisa sa maraming mga tao na silang mga tagahanga ng Golden State sa lumalaking katanungan na may ilan pa nga na nagsasabing, binabayaran siya ng malaki. Dapat siyang maglaro. Hindi ako makapaniwala na pinapayagan siya ng Warriors na makalusot dito. Samantala, ang mga employers ni Wiggins ay, tulad pa rin sa dati, ginawa nila ulit ang paraan tulad nung nakaraang season. Nagpapahayag sa pag-uunawa at pasensya habang iniingatan ng privacy ni Wiggins. Ngunit, ito ay isang personal na issue na kanyang kinakaharap.
sabi ni Coach Steve Kerr sa mga mamamahayag. Inaasahan namin siyang bumalik, pero mananatili itong pribado. Gaya pa rin at gaya sa nararapat. Hindi namin sinasabing alam namin ang mga dahilan sa likod nito, kung bakit pinahintulutan namin siyang mawala sa Warriors, at hindi namin balak na ilagay siya sa surveillance na umaasa na malaman ang katotohanan. Iiwan namin iyon sa International Army of Online, sa mga nag-iimbestiga at spekulador, or kay Wiggins mismo kung magpapasya siyang buksan ang mga pintuan at bintana sa kanyang pribadong buhay. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang laro, sa anumang sport. Mas mahalaga kaysa sa panalo sa anumang kampyonato. Oo, kasama na rito ang Sagradong Cup ni Lord Frederick Arthur Stanley o ang pagiging kasapi sa anumang Hall of Fame. Ang buhay at ang pagiging buhay ay nasa kategoryang iyon. Isama si Wiggins sa mga taong itinuturing ang pamilya bilang isang mahalagang bahagi sa kanyang buhay at kaligayahan. Iyon ang malinaw na ipinahayag niya noong Abril nang bumalik siya mula sa 2 buwan na paglisan. Kapag ikaw ay nasa isang partikular na sitwasyon at kailangan ka ng iyong pamilya at kinakailangan ng iyong atensyon at pagmamahal, iyon ang una kong prioridad, sabi ni Wiggins. Sa aking karera, ang lahat, ang pamilya, ay laging nangunguna para sa akin. Palagi itong ganito. Pakiramdam ko nasa ligtas na lugar ako para bumalik. Pakiramdam ko ay naayos na namin ang lahat. Hindi buong ganap na naayos, ngunit nasa ligtas na lugar kung saan ako pwede bumalik. Ito ay isang bagay na dapat nating maunawaan. Ang Warriors ay ginagawa ang tamang bagay. Ang moral na kompas sa franchise na ito ay karamihan na nagmula sa mga salita at gawa ni Stephen Curry at Kerr, na nagbabahagi ng halimbawa sa pananaw na sumasaklaw sa tao. Kapag ang iba sa kanilang paligid ay lumihis patungo sa daanan sa kawalan sa pag-unawa, ginagawa ni Curry at Kerr ang pagtulong sa kanila na makita ang liwanag. Kaya kahit na gusto ng Warriors na kasama nila si Wiggins, alam nila na nasa tamang lugar siya. Mas kailangan siya ng kanyang pamilya kaysa sa kanila. Oo, pumasok na ang mga Warriors sa huling quarter ng regular season. Oo, umaasa silang magtulungan at umangat sa Western Conference standings. Oo, makikinabang sila kung sakaling makakasama nila ang kanilang starting small forward, isang napakahusay na two-way player na gumugugol ng 30 minutes bawat laro. Ngunit ang pagkamapagbigay ay isa sa mga katangian na nagpapaliwanag kung bakit ang Warriors ay naging isa sa pinakamahuhusay na profesional na franchise sa American sports. Sa isang mundo kung saan maraming korporasyon na may bilyong dolyar ang komportabling pinapaalis ang kanilang mga empleyado tulad ng mga langaw, sila ay nagpupunyagi na tratuhin ang kanilang pinakamahalagang mga tauhan sa publiko ng may pagkatao. Walang nakakaalam nito ng sobra kumpara kay Wiggins. Matapos tumaas ang halaga sa impresibong trabaho noong 2022 NBA Finals, kinuha lamang ng 2 araw ni Wiggins para sabihing hindi lamang niya gusto ang extension, kundi pati na rin ang mga dahilan kung bakit niya gustong kunin ito. Gusto kong manatili dito, sabi niya noong Hunyo 18, 2022. Ito ay isang top-notch. Ang paraan kung paano nila tratuhin ang kanilang mga manlalaro, ang paraan kung paano nila tratuhin ang iyong pamilya. Lahat tayo ay isang malaking pamilya. Maraming lugar ang sinasabi ito, pero dito ang kanilang mga kilos ay ang nagpapakita. Gusto kong manatili dito. 4 na buwan ang lumipas, pumirma siya ng friendly contract sa 4 na taon sa halagang $109 million. Maraming beses ngayong season sinabi ni Wiggins na patuloy pa rin niyang sinusunod ang pagiging bahagi sa franchise. At ang basketball ay bahagi lamang sa buong equation. Ngayon, ayon kay Shams Charania ng The Athletic, nagbigay siya ng latest update patungkol kay Andrew Wiggins at sinabing ang Warriors star ay nakikitungo ngayon sa seryosong family matters at ang Warriors ay binibigyan ito ng sapat na panahon para ayusin ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan?
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.